Samantala, maharap din sa pag-uusig ang mga private trader na sangkot sa umano'y maanumalyang pagbebenta ng National Food Authority rice o NFA rice. Ayon kay Department of Agriculture Secretary Francisco Cho Laurel Jr., papanugutin ang mga private trader kung mapapatunayang responsable ang mga ito sa isasagawang investigasyon. Nakahanda rin ang Department of Agriculture na humarap sa planong investigasyon ng Senado sa naturang anomalya sa National Food Authority. Tinayak din ng kalihim na hindi maantala ang mga serbisyo ng NFA sa kabila pa ng suspensyon ng head nito na si Roderico Bioco at 138 na iba pang mga opisyal at empleyado ng ahensya. Papamunuan muna pansamantala nga ni Secretary Laurel ang NFA habang nakabinbin pa ang pagtatalaga sa kapalit nito. Sa salukuyan naman ay mayroong mahigit 1,000 na empleyado ang NFA, kabilang na dyan ang kanilang field officers. Ito naman tayo ng mga karagdagan pang report. Ang Department of Agriculture at National Economic Development Authority ay tiwalang tuloy-tuloy ang magiging pagbaba ng presyo ng bigas. Ang bakuna naman laban sa African Swine Fever inaasahang magiging available na sa merkado dito sa Pilipinas sa katapusan ng 2024. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Kelly Cordero. Tiwalang Department of Agriculture at National Economic and Development Authority na sa mga susunod na buwan ay hindi natataas ang presyo ng bigas. Ito ay matapos iulat ng Philippine Statistics Authority na ang bigas ay kabilang sa mga nag-ambag sa pagbilis ng inflation rate sa 3.4% nitong Pebrero. Sa monitoring ng Department of Agriculture, patuloy daw ang pagbaba ng presyo ng bigas sa merkado sa nakalipas na 2 buwan. Ayon kay DA Assistant Secretary Arnel de Mesa, 2 pesos hanggang 3 pesos ang bawas sa presyo ng kada kilo ng bigas. Makakabili na umano ngayon sa mga palengke ng regular at well-milled rice na nagkakahalaga ng nasa 49 pesos hanggang 50 pesos. Ayon din kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, madadagdagan pa raw ang supply ng bigas dahil magsisimula na ang anihan. Bukod pa rito, nagsisimula na rin umano, ani Balisacan, ang pagbaba ng presyo ng bigas sa world market. Nakita namin yung trend, bumaba na siya by 2 to 3 pesos. 52 yung prevailing, 53 ngayon 50 pesos. Doon sa monitoring natin, at least dito sa NCR, doon sa 13 major markets natin na minomonitor ng AMAS. And then March, April, ito na yung kasagsagan ng harvest ng dry season. Mas maraming inaasahan natin na bigas o palay na ma-harvest natin. Samantala, inaasahan naman na magiging available na dito sa Pilipinas ang gamot kontra African Swine Fever sa katapusan niya ng taong 2024. Ayon kay Dimesa, mayroon ng 2 manufacturers ng ASF vaccine mula Estados Unidos at Vietnam ang nakatakdang magsumite ng aplikasyon sa Food and Drug Administration. Patuloy pa rin kasing naapektuhan ng ASF ang swine industry ng Pilipinas. Kung matatandaan, kabilang din ang presyo ng karning baboy at baka sa nag-ambag sa pagbili ng inflation. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Yung Task Force El Nino bumuo naman ng Comprehensive Integrated Action Plan upang matiyak ang sapat na supply ng tubig sa ating bansa. May impormasyong nakalap ang Bombo Radio Iloilo. Bumuo ang Task Force El Nino ng Comprehensive Integrated Action Plan upang matiyak na sapat ang supply ng tubig sa bansa. Ito ay sa gitna ng epekto ng matinding El Nino phenomenon na nararanasan ng Pilipinas. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Raul Fernandez, Regional Director ng Office of the Civil Defense Region 6, sinabi ito na layunin ng nasabing action plan na tiyakin na hindi lang tubig, kundi maging ang food security, power supply at maging ang kalusugan ng bawat mamamayan. Ayon kay Fernandez, patuloy ang pagsisikap ng gobyerno na matugunan ang kinakaharap na El Nino. Makakatanggap rin anya ng cash assistance mula sa pamahalaan ang mga apektado ng tagtuyot. Napag-alaman anya na ang strong and mature El Nino na nararanasan ngayon sa bansa ay inaasahan na tatagal hanggang sa buwan ng Mayo. Katatapos lang ho namin ng meeting po ng Task Force El Nino. Nagkaroon po tayo ng plano po, hindi tawag namin comprehensive integrated na action plans. Pinagsama-sama ho namin mga plano namin para po masiguro na mayroon ho tayong sapat na supply ng tubig. Si Office of Civil Defense Region 6 Director Raul Fernandez.
Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo!